Hi, Vina. Welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Thank you. Thank you so much for having me. At sa lahat po ng nanonood ng mga kapuso, maraming salamat. Thank you. How does it feel to return to the spotlight after taking a break? Wow, I am very excited. Kung nakita niyo yung Grand Media Con, sabi ko nga when I entered the studio, goosebumps ako. Kasi parang I just feel that, oh my God, I haven't been in this studio for a long time. And that I see familiar faces. And I am just thankful that I get to do a beautiful project. I always believe kasi pag talagang swak na swak sa'yo, ibibigay yun eh. At nang naibigay sa akin, napakagandang proyekto. So I am thankful and grateful. Oo. What made you say yes to Cruz versus Cruz? Napakaganda ng storya. Ewan ko lang kung sinong artistang hindi tatanggap nito. Actually, before pa naman, talagang GMA, I never had a bad blood. I have good relationship with them. So, kung before naman na sabi na for me to do a teleserye and all, hindi lang natutuloy. Kasi siguro talagang hindi pa yung right project for me. But then when they gave me this opportunity, itong Cruz versus Cruz, hindi ka na magdadalawang isip dahil napakaganda ng storya. And then, I'm also excited kasi I get to work with different actors. Kasi hindi ko pa sila nakakatrabaho eh. First time ko sila makatrabaho. Kasi the last time I was here, ano yun? That's entertainment. Thursday group. Thursday group. Papanood Diba? Thursday group. Tapos nag-SOP ako. Matagal din ako naging host ng SOP. Nag-GMA Super Show ako. And then mga teleseries, GMA Telesine, Spotlight, yung mga ganon, mga guestings ko. But I never had, as far as I can remember, wala akong yung full-length na teleserye. Puro ako guesting na mga series, yung ganyan. And ito na nga, tuloy-tuloy na to. Was there any pressure or more excitement for you na magbabalik teleserye ka? More of excitement. Kasi tagal ko nang gusto rin talagang makatrabaho dito sa GMA. And, you know, excited ako because it's a right project for me. And then, I am also thankful na nabigyan din ako ng opportunity na ako yung kumanta ng theme song. Kasi hindi naman lahat, pag ikaw artista, hindi nabibigay sa'yo yung theme song. But then, thankful ako dahil naniniwala sila na I could do the theme song. Ang title ng is makapagdamdaming, ito yung title, Kung Mababalik. Kung Mababalik, nakakaiyak yung kanta. Oo, this is composed by Marina Mercado. And talagang pinaghandaan to ng mga bosses natin sa GMA Post Music Production. How is the experience filming now compared to before? Before kasi patayan. Hanggang Ilang dalawang araw. Talagang next, lilipat ka lang ng another teleserye or whatever, another work. Walang tulugan. And we all got sick. Ako, I got sick. You know? So, at least now, yun ang bago sa atin ngayon. Meron tayong Bata-bata ka pa noon, Vin, di ba? Oo. I mean, Tsaka, talagang noon puyatan. Ako. Hindi na. Talagang may limitations na tayo because they always think of our health. At saka, alam nyo, maski naman hindi nagpupuyat, nagagawa namin ng trabaho ng tama. And kung ilan yung eksena before, ganun din naman. Natatapos namin yung kailangan namin gawin. I think ang naging ngayon is, since we have a time limit, so lahat has to follow. Walang nalilate. Alam mo yun? Kailangan pagdating mo sa set, memorize na. So nakalahat naka-set up na kasi mapapahiya ka. Ikaw yung cause of delay. You have to be prepared. So yung kung 25 scenes before, nagagawa natin ng 2 days. Ang 25 scenes now, we can do it in 1 day. productive lahat. Oo, mas productive. Nakakagawa ka pa ng ibang trabaho the next day kasi hindi ka puyat, diba? Pero alam mo, Vina, parang hindi ka nawala eh. Parang pag nakikita ka ngayon, ganyan pa rin. May pagka-vampira po. Si Vina. How do you stay relevant? Siguro para sa akin, ang longevity lang naman dito is not about talent. I always say, I think it's the love for the craft and also the right attitude. Kasi, katulad na sinasabi ko rin yan sa mga baguhan na maraming magagaling.
Pero kung padiva ka, kung may problema ka sa set, maraming ipapalit sa'yo. So I guess, para sa akin, kaya siguro tuloy-tuloy kasi pag kailangan nila ako, nandyan ako. Hindi naman nila ako ay, magandang role to for Vina. So, nabibigyan ako ng opportunity. Kasi alam nila, hindi ako problema sa set, you know? So, I guess, the right attitude. And dahil sa ganong attitude ko, kaya sa naiisip mo na, uy, hindi nawawala si Vina, nandiyan lang siya. Alam mo yon, may trabaho all the time. Pero ako naman, of course, I work hard. I mean, kung wala man akong teleserye, I focus on my singing. I do concerts abroad. I did Broadway, New York, Here Lies Love. So, alam mo yun, I'm just grateful na kung ano man yung naibibigay sa aking proyekto, I want to make sure that I give my best and I want to shine all the time. And iba rin yung mga lumang artista no? Iba ang training nyo noon Kasi it's because Training pala ni Kuya Germs. Training ni Kuya Germs. So that's entertainment. Oo nga. Kuya Germs. Nadaanan mo yung hirap noon Ngayon kasi everything is mabilis na, di ba? Ang ano lang ngayon is because dahil napakabilis ng pacing ng isang artista, ang bilis mong palitan. Diba? Oo. Parang, ikaw ay hindi magaling. Okay, next. Oo. Next. Ang dami kasing gusto. Diba? So yung sa time naman nun, talagang hard work. But then, you really have to make sure that you have to shine. If not, hindi ka mapapansin. Diba? Do you still get in touch with former co-stars? Yes, I always do. You know, hindi mawawala sa akin. Or even if I don't see them because they have a different journey, they have a lot of schedules, pero yung friendship will always be there. Magkita kami o hindi, nandun yung pagkakaibigan. Sino-sino tong mga friends that you've kept all these years? Well, I have really like main groups talaga. Sila Rufa, sila Danita, Sunshine, Carla. Yan yung mga BFFs ko. That's entertainment. Oo. Like yung mga very close ko rin naman na, you know, dahil busy sila, si Jennifer Sevilla, you know, but kumari ko. But when I see them, we're very close pa rin. Almira Mulak. Wow. Pag nagkaano ka, parang, ay, yung mga kaibigan mo, sila Smokey Manolo. Actually, all of them are my friends. Kaya lang sa sobrang busy, pag may reunion lang kami nagkikita ng mga ano namin, mga katrabaho ko before sa that. But yeah, like here in GMA. So, yun lang yung mga moments. Marami ako mga kaibigan na talagang, wala naman kasi ako nakaaway. Yeah. Never akong na-intrigang nakipag-away sa isang artista. I never had that moment. Are you planning on taking more international projects? Return to theater, Broadway? Ano ang plano? You know what? I don't want to plan ahead. Pero I just pray so hard that I know in my heart kung saan man ako mapunta at ang anak ko, I know I am taken care of. I just trust him. So I don't know what I'm gonna do with my life. Basta ako, I am open, of course, you know, to do projects abroad. Palagi naman ako nagko-concert sa US for my US tour. And then, yun nga, yung sa Broadway, I was given the chance. And if I do more work abroad, I have to audition, whatever. I am game with that. Yeah. Oo, pagdating sa ganyan. What kind of mom is Vina? A loving mom. More on barkada ba kayo? Or Ayoko na masyadong barkada. Ayoko. old school pa rin ang Ayun, tama lang na alam mo nandiyan si Mami, pero hindi pa pwedeng ganyan. Respect has to be there. And of course, yung guidance, dapat makinig siya. Kasi syempre, ang hirap. I'm a single mom. So, alam mo yun, ako lang yung nandiyan. So I always tell her, basta nandito si Mami for you, pero to guide you. Yung ganon. What is one Pinoy pasalubong that you always bring to the US? Yung request ng kapatid ko, mga canned goods. Like corned beef, ganon? Iro-roll lang pala yung gano'n. Hindi, mga isa, dalawa, mga gano'n. Ano ba? Lumalabas yung pagka... Bisaya kasi ako. Mga pista ko ba? Buron ba? May mga ganon ba? Parang gusto ko yung tirol. Naku, baka biglang harangin si Vina pag Oo, nagbibiro lang. Nagbibiro lang. Kasi I'm from Cebu, Bisaya ko. So I want something like, you know, mga sweets, like this. Mga konti lang naman. Hindi naman yung, hello, bonggang-bongga. Ano pa ang hanap ng puso ni Vina? Hanap ng puso para huwag na nga tayong patayo-layo Love pa. life. Kasi
kung sasabihin ko, Meron ba? Diba? Kung iba, Meron. baka sabihin ko, yun, chika-chika naman Oo. yan. Oo, so okay, straight to the point, love life. Sinugot mo na, joke. Pag-ibig. Parang, hindi. Pero ano ba siya? Like, are you actively searching for it? Or, I am not really in that journey. I mean, if there is an opportunity or if there's a guy there na ayoko nang ipilit. Basta I go with the flow. are you inspired right now? I am always inspired. Yan ang palagi kong, maski wala akong love life or meron, if meron akong project, in a different way, yun ang na-inspire. And of course, my daughter inspires me. So, para sa akin, may iba-ibang nag-i-inspire sa akin na inspirasyon. Pero I always get excited when I do have a project. Kasi you have to. If not, hindi mo maibigay yung best mo. Message to Global Pinoys na talagang inaabangan ka na back on screen. Mga kapuso, mapapapanood nyo na po ako sa GMA ulit after so long. Ito po yung Cruz versus Cruz. This is directed by Gil Tejada and ang masasabi ko lang ay talagang very predictable because Cruz versus Cruz. But yung mga eksena namin, unpredictable dahil hindi mo alam kung ano mga susunod na eksena at mangyayari sa aming mga characters. So kailangan abangan nyo at kailangan nakatutok po kayo. Thank you, GMA, for this opportunity. I am grateful to all of you. Thank you so much, Vina, for Thank your you. time. And Thank ako, you. excited na kaming lahat, lalo ng ating Global Pinoys, na mapanood ka. At sana mag-show ka rin, ha? Abroad, no? Para sa ating Global Pinoys na kumalapit. Ako yan. Abangan niyo po ako dyan sa mga kababayan natin. Thank you.